Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagpapatuloy natin ang ating pagtalakay sa ating paksa na pagsalubong o pagtanggap sa buwan ng Ramadan. Dahil humigit kumulang 17 days siguro Ramadan na, no? Yan. So, kailangan maging preparado tayo sa pagtanggap natin sa buwan ng Ramadan. So, tinalakay natin noong nakaraan kung paano natin paghahandaan. Paano natin paghahandaan ang pagtanggap sa Ramadan. So, sabi natin, kinakailangan na aralin natin, no? Sabihin natin yung ating Islam, yung ating iman, yung ating pananampalataya, sapagkat ito ang isa sa kondisyon ng pagtanggap sa ating mga mabubuting gawa ay yung tamang pananampalataya, no? So, paghahanda ay yung tauba at istighfar, yung palaging pagpaparami ng ating paghingi ng kapatawaran para maging dalisay tayo mula sa mga pagkakasala, no? Dahil sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ang sino man na mag-aayuno sa buwan ng Ramadan na mayroong ganap na paniniwala, imanan, wa ihtisaba, ibig sabihin na siya ay gagantimpalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang ginagawa, ay patatawarin siya ng Allah sa kanyang mga nagdaang kasalanan. Yun ang kinakailangan na yung iman natin bago dumating ang buwan ng Ramadan, bago natin tanggapin ang buwan ng Ramadan, ay kinakailangan ay na-revive na ang ating imanin. Sabihin yung ating pananampalataya. So ano bang tinatawag na iman? Sabi natin ang iman, al-imanu qaulun wa amalun. Ang tinatawag na iman ay yung salita at gawa. Ibig sabihin, merong salita, merong gawa, hindi puro salita lang. At hindi rin o pwedeng gumagawa ka na hindi ka naman naniniwala. Yan. Kaya yun ang isa sa mga bagay na paghahanda natin. Ang isa pa ay yung umpisa na natin na paramihin ang ating mga mabubuting gawa. Umpisa na natin yung pagparami ng mabubuting gawa, pagsasagawa ng mga sunna ng pag-aayuno. Kung hindi natin nakukumpleto yung rawatib, yung sunna rawatib, hindi tayo nakakapag-salatul layl, hindi nakakapag-sala sa gabi, ay umpisa na natin. Dahil yun ang ating mga gagawin pagdating ng Ramadan. Kinakailangan umpisa na natin na pagsanayan yan. Dagdagan na natin yung mga voluntary natin na mga pagsambay, mga sunnah, mga pag-aayuno. Pag-aayuno sa Lunes at saka Huwebes. So, ibig sabihin, yun ang kabilang sa paghahanda natin. Ito yung pinaka-the best na paghahanda. Nais, no? Na mga gawain. Umpisa na natin yun na tanggalin. Mula sa hadith ni Mu'adh
bin Jabal radhiyallahu anhu, sinabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt, atbi'is sayyi'atil hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sabi niya, magkaroon kayo ng takot, o maging masunurin. Sabihin, magpatuloy ka sa iyong pagsamba, pagsagawa sa mga ipinag-uutos, pag-iwas sa mga ipinagbabawal. Ang ginamit dito ay haitsu ma kunt. So isinasalin ito sa English o kaya sa Tagalog na saan man kayo naroroon, o saan ka man naroroon. Pero masyadong limitado yun. Kasi ang ginamit dito na salita ay haitsu. Ibig sabihin ito ay saan man lugar ka nandoon, ano man ang kalagayan mo. Ibig sabihin, saklaw ng lahat, mas malawak. Yung nasa saklawan niya, sinabing haitsu ma kunt. Ibig sabihin, saan ka man nandoon, yun ang isa. Ano man ang kalagayan mo, malusog ka man, malakas ka man, o may sakit ka, o naghihirap ka man, o maginhawa ka, sabihin lahat yun. Sabihin, magkaroon ka ng, manatili ka na, sumusunod, masamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, kakaroon ng takot sa Kanya, saan ka man naroon at anumang kalagayan meron ka, nag-iisa ka man, o may kasama ka, yan. At pasundan mo yung masamang gawain o yung pagkakamali, pagkakasala, pasundan mo ng mabuting gawa na bubura o papawi dito. Yun ang isa na ng tauba. Yun ang isa na kondisyon ng tauba na pinapasundan ng mabuting gawa yung pagkakamali. Para bubura dito. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Ang mabuting gawa, ito ay bumubura sa mga pagkakasala, mga pagkakamali. Yan. So yun ang isa na natin na gawin ito. Yun ang sabi natin dong nakaraan na pagtalakay natin. Ngayon, pupunta na tayo ngayon doon sa pag-aayuno. As-sawmu wa tawaqquf wal imsak anil mufattarat min al-akli was-shurbi wal jima' min tulu'il fajri ath-thani ila ghurubi syams. Ang pag-aayuno, ito ay ang pagtigil at pagpigil, no, sa anumang mga nakakasira sa pag-aayuno mula sa pagkain, inumin at pakikipagtalik mula sa ikalawang bukang liwayway hanggang sa paglubog ng araw. Ikalawang bukang liwayway, ibig sabihin ito yung Fajr, yung pagpasok ng waktu ng Fajr. Yun ang range ng pag-aayuno. Ibig sabihin, meron siyang umpisa, kung anong oras magsisimula, at kailan ito matatapos. Ma'aqdin niya wal azmi litatamayyiz al-adam anil ibada, na mayroong matibay na pananalig at layunin, mayroong matibay na layunin na pag-ibahin yung pagkakaiba, yung pagkakaiba ng yung tinatawag na ay ibig sabihin yung custom, yung kaugalian, at saka yung pagsamba. Sabihin na iiwasan mo yung pagkain at pag-inom, titigil mo siya, pati yung jima, yung pagkikipagtalik, hindi dahil sa ikaw ay nagda-diet, nagpapapayat, bagkus ito ay kaakibat ang paniniwala na ito ay isang pagsamba. Ibig sabihin, ginagawa mo ito bilang pagsamba. Bisyurutin maksusa,
na merong mga itinalagang kondisyon. Sabihin, may kondisyon yung pag-aayuno. Wa zamanin maksus, at sa takdang panahon. Sabi, ano siya? Takdang panahon niya, hindi lang kung kailan mo lang gusto o ilang araw lang yung gusto mo. Kayfiyatin maksusa, at itinakdang pamamaraan. Ibig sabihin, meron siyang alituntunin, meron siyang pamamaraan na itinuro. Ibig sabihin, yun ang susundin mo. Yan, yun ang tinatawag na Saum Ramadan. Ano ang hukom ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan? Ano ang hatol? Ang hatol sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ito ay wajib. Wajib siya kanino? Lahat ng Muslim na balig. Ano yung ibig sabihin ng balig? Yung nasa umabot na siya sa edad ng pagkakaroon ng responsibilidad. Ibig sabihin ay nasa kakinuan ng pag-iisip. Ibig sabihin, hindi obligado na mag-ayuno yung baliw. Kader, ibig sabihin, meron siyang kakayahan. Meron siyang kakayahan na mag-ayuno. Wala siyang karamdaman. Dahil ang pagkakaroon ng karamdaman ay ito ay udur sa pag-ayuno. Ibig sabihin, hindi siya mag-ayuno kung makakasama sa kanya yung pag-aayuno. Sa kanyang karamdaman ay makakasama ang pag-aayuno, ay hindi siya obligado na mag-ayuno. Mukim ibig sabihin, hindi siya naglalakbay. Kasi yung naglalakbay ay hindi rin obligado na mag-ayuno. Pwede siyang mag-ayuno kung hindi mahirap para sa kanya at kung gusto niya. Subalit kung ipagpapaliban niya ang kanyang pag-ayuno at pag-aayuno niya pagkatapos ng Ramadan, ay wala itong problema. Ibig sabihin, meron siyang lisensya na mag-break ng fasting kapag siya ay maglalakbay. At walang hadlang sa kanya na mag-ayuno. Walang anumang nakakahadlang. Katulad halimbawa ng sa babae na ng dalaw, yun ay hadlang ng kanyang pag-ayuno. So hindi siya mag-ayuno. So walang anumang makakahadlang sa kanyang pag-ayuno. Yan. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus-siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. O kayong mga nananampalataya, kayong mga naniniwala, ang pag-aayuno ay itinakda para sa inyo, pinag-utos sa inyo na tulad ng mga nauna sa inyo, upang kayo ay magkaroon ng takot, upang kayo maging matuwid. Tulad sinabi natin nakaraan, na ang pag-aayuno ay pinag-utos sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang isang wisdom dito ay upang manumbalik ang ating iman, upang lumakas ang ating iman, upang magkaroon tayo ng takot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, upang maging masunurin tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibig sabihin, sa pag-aayuno ay sinasanay tayo. Tinitrain tayo, unang-una, yung tatlong pangunahin na pinagbabawal sa nag-aayuno. Diba? Na pagkain, pag-inom, pagkikipagtalik. Ito yung tatlong pangunahin na pinagbabawal. Pagkain. Anumang klaseng pagkain. May pakinabang ba sa katawan o nakakapinsala sa katawan? Yung pagkain at inumin. Bawa yung pag-inom ng alak. Kasama yan. Nakakapinsala yan. So kasama yan sa nakakasira ng pag-aayuno. Kasama dyan yung sigarilyo na nakakasira sa pag-aayuno. Kasama yan dun. Ibig sabihin, lahat na ipapasok mo sa bunganga mo, makakabuti man ito o makakapinsala, ito ay makakasira sa pag-aayuno. Ala ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Pag-aayuno sa itinakdang bilang ng araw. Sa itinakdang bilang ng araw. So ilang araw yung itinakda? Maaring 29, maaring 30.
Alinsunod yan sa pagsikat ng buwan. Yan. Hindi po pwede na ikaw yung magtatakda kung ilang araw na yung pag-aayuno. Susundin mo dun sa kalendaryo. Iddatun min ayamin ukhar. Na yung pagbabayad na tinatawag. Ang magkagayon, ang sino man sa inyo magkaroon ng karamdaman, magkasakit, o kaya ay maglakbay, ay ito ay pupunuan niya yung bilang ng pag-aayuno pagkatapos ng Ramadan, sa ibang araw pagkatapos ng Ramadan. Kaya bibilangin mo kung ilan yung naipagpaliban mong pag-aayuno sa iyong pagkakaroon ng karamdaman, halimbawa, o kaya yung paglalakbay. So ito yung dalawang udur na binigay dito ng Allah sa Quran. Yung paglalakbay at saka pagkakaroon ng karamdaman. Sinabi niya sa kasunod na talata, papatuloy, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Sa buwan ng Ramadan na kung saan ibinaba ang Quran. Hudal linnas wa bayinatin minal huda wal furqan. Patnubay sa sangkatauhan at bayinatin minal huda, paglilinaw sa mga patnubay, at al-furqan, ibig sabihin yung criteria na nagdi-distinguish sa tama at mali, masama at mabuti. So bayinatin minal huda wal furqan, faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Magkagayon ang sino man ang makakita, makasaksi sa pagsikat ng bagong buwan ay mag-ayuno. So dito, ibig sabihin, kung merong nakakita, hindi kailangan na lahat makakita. Hindi mo nakita, kung nakita yung buwan, hindi pa kumuha mag-ayuno. So makikita mo yan pagka 3 araw na. Hindi mo na lang yan makikita. So ibig sabihin, meron siyang mga nakatalaga na tumitingin dyan. Magamit sila ng mga aparato para makita yung pagsikat ng bagong buwan. Yun ang basihan ng pagsisimula ng pag-aayuno. Ulit yung sinasabi na pupunuan mo pagkatapos ng Ramadan kung ikaw ay magkasakit o maglakbay. So ang tanong, kailan ito nagsisimula yung pag-aayuno? Kailan siya nagsisimula? Tulad ng sinabi natin, batay dun sa talata, na kapag ka nakita yung pagsikat ng bagong buwan, yung hilal, pag nakita siya. Kung hindi makita, maulap, hindi nakita, ay anong gagawin? Kumplituhin yung 30 araw ng Sha'ban. Sabi tayo sa hadith na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru fi ru'yatihi. Wa aftiru li ru'yatihi. Fa in gumma alaikum fa akmilu al adad. Ayun. Sa isang riwaya, fa in gumma alaikum asy-syahr fa'uddu 30. Sabihin, kapag ka hindi makita yung pagsikat ng bagong buwan, ay sabi niya, kumplituhin ninyo yung bilang ng 30 araw bago kayo magsimulang mag-ayuno. So walang confusion dito. Sa atin, sa Pilipinas, minsan nag-iba-iba yung umpisa. Kasi yung iba gumagamit ng kalendaryo. Hindi pa dumadating yung Ramadan, alam na nila kung kailan ang Eid. Hindi po pwede yun. Mali yun. Kaya nangyayari minsan, nag-i-Eid na doon sa kabila, ito nagpa-fasting pa. So sino ang doon? Sino ang tama doon? Kung sino yung nagbase sa sikat ng buwan, yun ang tama. Hindi yung nagbase sa kalendaryo. Hindi natin po piling basahin yung kalendaryo kasi kalkulasyon yan. Kalkulasyon yan, pwedeng tumama, pwedeng hindi. Pwedeng umiksakto, pwedeng umatras. Halimbawa, yung sa kalendaryo ay 30 sa kalendaryo,
pwedeng mag-29. Diba? Pwedeng sumikat ng mas maaga. Yan. Pero hindi na pwedeng lumampas. Kasi, wala 29. Pero kung 29 yung nasa kalendaryo, hindi rin siya pwedeng umatras. Pwedeng umabante. Ha? Pwede siya umabante. Yan ang ano doon. Ha? Kaya walang ano dito, walang confusion dito. So, sa pagsikat ng bagong buwan, doon magsisimula ang pag-aayuno, no? Mula sa bukang liwayway hanggang paglubog ng araw. Ha? Yan. Ang Ramadan ay magsisimula kapag sumikat na yung bagong buwan. At nakikita ang pagsikat ng bagong buwan pagkasala na Maghrib hanggang Isya. Yun ang time ng pagsilip ng pagsikat ng bagong buwan. Yun ang kinakailangan magkaroon siya ng intention na siya ay mag-aayuno. Maging kung ito ay obligado na pag-aayuno, kung obligado na pag-aayuno, kinakailangan ang mga intention mo ay magsimula na pwede ka na mag-intention yung unang bahagi ng gabi hanggang sa bago mag-fajr. Bago mag-fajr. Sabihin yung fajr, yun ang hudyat ng umpisa ng pag-aayuno. So kinakailangan na buo ang intention mo bago magsimula yung fasting. Dahil sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Pag-aayuno, kailangan doon yung tinatawag na intention, yung layunin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. At hindi sila inutusan maliban na sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala at dalisayin ang pananampalataya sa Kanya. So yung ikhlas dito na tinutukoy, ito yung layunin. Layunin, kagayon ang sino man na mag-ayuno na walang intention, ang kanyang pag-ayuno ay hindi tumpak. Walang intention, basta na lang nag-ayuno. Ibig sabihin, mali yung kanyang fasting. Nakap ng pag-aayuno, kinakailangan yung intention. So, tulad sinabi natin, yung buong gabi, ito ay time ng intention. Hanggang sa bago magbukang liwayway. Kung kakalimutan yung intention na mabuo. Pag-aayuno ay maitatag ang layunin sa gabi ng pag-aayuno. Ibig sabihin, fasting na bukas, ngayong gabi kinakailangan na ma-establish ang iyong layunin. Subalit kung sunna, pag-aayuno ay hindi kailangan na ma-establish yung o hindi obligado na ma-establish ang layunin mo sa gabi kahit na sa hapon mo na magawa yung intention mo na fasting ka kung hindi ka kumain mula sa fajr, wala kang kinain hanggang sa hapon, wala ka pang kinain, pwede kang mag-intention na fasting ka na. Kung sunna na fasting. Pero kung obligadong fasting, yung tulad ng fasting sa Ramadan o kaya yung pagbabayad ng utang na fasting, ay kinakailangan na mabuo ang intention mo sa gabi ng pag-aayuno. Ibig sabihin yung gabi, kung bukas yung fasting ay kinakailangan ma-establish mo na ngayong gabi. Intention na tinatawag ay sa puso lang. Sa puso lang yung intention mo na mag-aayuno ka ng obligadong pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ibig sabihin, ang intention mo doon, automatic na buong buwan yung pag-aayunuan mo. Yun ang number 1. Kailangan ang intention mo ay mag-aayuno ka sa buong buwan ng Ramadan. So, may intention ka din. Tuwing siyempre, bakit ka magsasahur? Kasi magpapasting ka . So doon pa lamang ay gagawin mo din yung intention mo na araw-araw. Pero sa pagpasok ng Ramadan, kinakailangan meron kang intention na pag-ayunuan mo ang buong buwan ng Ramadan. At kung makulangan man dahil sa paglalakbay o sa pagkakaroon ng karamdaman, ay may intention ka din na ito ay iyong babayaran. Yan. Kasi pagka yung fasting ay sinabi natin ay pwedeng utang.
Pwedeng utangin. Pwedeng utangin. Oo, hindi pwedeng kupitin. Hindi pwedeng kasi pagkakautang, babayaran mo talaga yun. Pero pagkakupit, hindi mo na yun mabayaran, kupit eh. Diba? Kunwari nagpasting ka pero hindi pala. Ibig sabihin, kupit yun. Hindi na tawag na kupit. Yan. Umpisa natin ang pagtalakay sa kondisyon. Kondisyon ng pag-aayuno. Ang kondisyon ng pag-aayuno ay mayroon dalawang klase. Yung shurutos siyam. Meron kondisyon ng pagiging obligado ng pag-aayuno. Kinapapalooban ito nitong anim na to ay sabihin obligado para sa isang tao ang mag-aayuno. Yan. Ang pangalawa yung kondisyon ng pagiging tumpak ng fasting o pagiging tama, pagiging sahi ng fasting. So, tatalakay muna natin yung kondisyon sa pagiging obligado ng fasting sa isang tao. So, number 1, Islam. Diba? Ang inutusan ng Allah SWT na mag-ayuno ay mga nampalataya, mga Muslim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus-syam. Yan. So, ibig sabihin yun ang number 1 na kondisyon. Pangalawa yung, sabi natin na, bulong, ibig sabihin yung pag-abot sa tamang gulang ng pagkakaroon ng responsibilidad. Sabihin doon na yun, magsisimula na itatala yung kanyang mga ginagawang kabutihan at yung mga kasalanan. Yan na, doon na yun magsisimula. Kadalasan dito, ang palatandaan sa isang lalaki ay yung pagtubo ng kanyang balahibo sa kanyang masilan. Baga na bahagi at yung pagkakaroon niya ng similya. Pagkakaroon na ng similya. Minsan mapapansin mo sa boses, nagbibigay na yung lumalaki na yung boses. Magano'n na yung boses niya. Nagbibinata na siya. Kadalasan ito, hindi ako magkakamali, nasa ngayon siguro mga 30 siguro gano'n na yung mga bata ngayon eh. Nga 10 mayroon na eh. May tinutubuan na yan. Ano na. Nililigaw na yan. Diba? So, doon na yan nagsisimula. Yung kanyang pagkakaroon ng obligasyon sa pag-aayuno. Yan. Pangatlo, tamang pag-iisip. Tamang pag-iisip, tumutukoy ito sa katinuan ng pag-iisip. So, ibig sabihin, yung batang mental, Tagalog, yung Mandaluyong, hindi yan obligadong mag-ayuno. Hindi siya obligadong mag-ayuno. Kaya kapag halimbawa nagpa-fasting yung isang tao tapos biglang nabaliw, wala na, invalid na yung kanyang fasting. Ano na po kung sa parang wala. Hindi siya kapag Wala, kung hindi siya gagaling, wala na. Hindi na siya pero kapag gumaling siya, Kabayan pa siya. papatuloy niya yung fasting niya. Pagka gumaling. At tamyiz, ito ay tumutukoy sa kakayahang kumilala ng tama at mali, masama at mabuti. Kaya hindi obligado na mag-ayuno ang isang taong yung tinatawag na yung retarded ba? Doon? Yung kulang-kulang? kulang-kulang. Hindi naman siya baliw, pero yung parang isip bata na, laging isip bata. Special child? Parang ganun. So, ibig sabihin, hindi yan obligado na mag-fasting. Hindi obligado mag-sala. Yan. Mga mentally retarded na tinatawag nila.
Kalawa yung kalusugan. Ibig sabihin tumutukoy ito sa isang tao na kinakailan wala siyang karamdaman, wala siyang sakit. Dahil ang pagkakasakit, patay sa binasa natin kanina, ito yung isa sa mga udur, excuse ng isang tao na magpaliban ng pag-aayuno kapag siya ay nagkaroon ng sakit, nagkaroon ng karamdaman. No? Pang-anim, yung pagtahan, ibig sabihin yung hindi naglalakbay, nakapermis siya sa kanyang lugar. Hindi siya naglalakbay. Yan. Kapag naglakbay, isa din dito, sabi natin yung isa din ito sa mga dahilan o excuse na ibinigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang isang tao ay pwede niyang ipagpaliban ng kanyang pag-aayuno kapag siya ay naglakbay. Pero hindi obligado na, ibig sabihin, hindi siya obligado na mag-ayuno kapag naglakbay at hindi rin siya obligado na mag-break ng fasting. Ibig sabihin, depende dun sa sitwasyon. Kasi mayroong mga uri ng paglalakbay na talagang mabigat. Mahirap, ba? Pero kung halimbawa, naka-aircon ka lang naman sa sasakyan. Diba? Tulog-tulog ka naman sa sasakyan. Hindi ka naman mapapagod, kung mahirapan. Sabihin, kaya mo mag-fasting, mas mainam. Mas mainam kung mag-fasting ka na. Pero kung halimbawa, ang paglalakbay mo ay maglalakad ka, mainit. Mainit, o kaya halimbawa, maglakbay ka, sa sinakyan mo ay kalabaw. Tapos lalakbay ka ng mga 30 kilometers, kalabaw lang yung sinakyan mo, nginit ng panahon. Mahirap yung paglalakbay para sa'yo. Yan ay, ikaw ay may lisensya. Binibigyan ka ng lisensya o kapahintulutan na i-break mo yung fasting mo, utangin mo yung fasting mo at babayaran mo pagkatapos ng Ramadan. So, ganito lang muna yung ano natin at pagpatuloy natin sa ilang Friday. Dalawang Friday pa, no? Inshallah, dalawang Friday pa bago mag-Ramadan. Matapos natin ito, inshallah, bago tayo mag-fasting. Wallahu alam. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.